So, tayo po, may advantage tayo as Christians na nakikinig ng salita ng Diyos dahil tayo po ay nakakarinig ng mga bagay, katotohanan na ginagamit ng Diyos para po tayo bigyan ng gabay, ng liwanag kung paano tayo mamumuhay na matatag. At yun po, nais ko na patuloy po nating i-reflect, sariwain at pagyamanin sa ating buhay. Kapag po, para po sa ang katatagan po ng church ay nakadepende sa katatagan ng bawat pamilya na bumubuo nito. Pero ang bawat pamilya po ay ang tatag ng bawat pamilya ay nakadepende sa tatag ng bawat individual na binubuo nito, lalo na po ang mga magulang. Okay? Dahil ang mga magulang po ang magdadala talaga ng pamilya. So natuto po ang pangangailangan na ano ba ang magiging source lagi ng ating katatagan at kakayanan na maharap natin ang iba't ibang hamon sa buhay na talagang sinisig na i-destroy ang pamilya. Bukod pa po doon, yun po yung mga practical lamang. Meron pa po tayong kaaway. Bilang mga Kristiyano, yung pinag-uusapan namin sa spiritual warfare, ang diablo at ang mga masamang spirito. At yung tendency ng ating katawang ito na hindi magpasakop sa Diyos, kundi mahalin ay mga bagay sa mundo ito. Kaya, sari iyan, kaya napakalaki kong hamon sa atin ito. Ngayon, ito po ang aking buod. Ang Diyos na lumikha ng lahat, ang siya ring nagtatag ng pag-aasawa at pamilya sa diwa ng pag-ibig. Kung paano siya po lumikha ng lahat, ay siya rin po, sa kanya rin po nagmula ang marriage at family. Amen po ba? Sumasama po ba kayo? Kaya naman, sa kanya po natin makukuha ang paraan kung paano sa kabila ng napakaraming hamon sa buhay, mananatili tayong matatag at mabibigyan natin ang kaluguran ng Diyos. Ito po ang aking panukala o proposition. Ang mabuting pag-aasawa ay isang nakaayon sa pag-ibig ng Diyos, sa pag-ibig at disenyo ng Diyos, kung saan ang lalaki at babae ay magkatulong na kumikilos sa pagsasakatuparan ng layunin sa kanilang pagiging isa at sa pagpapatibay ng kanilang lumalagong pamilya. Sa English po, a good marriage is one founded on God's design, wherein the husband and wife collaborates in fulfilling the purpose God intended that union to be, and for the strengthening of the growing family. Meron po isang si Scott Roberts, I think. Ginamit niya itong chart na ito just to ipakita po kung ano ang dapat order, biblical order of the family. Unang-una, si Kristo ang siyang nasa taas. Siya yung top leader. And then susunod po ay ang husband o asawang lalaki, and then wife, and then children. Parang napapayungan mo sila. Under your umbrella, ika nga. At siyempre, ang purpose mo ng husband, ni Christ muna is yun, ipagkaloob ang mga pangangailangan ng pamilya sa kabuuan, yung paligtasan, siya ang pinakapagmumula ng kaalaman kung paano mapatakbo ang pamilya na maayos. Ang husband ay to protect the family, to lead the family, to provide for the family. Basically, wife to comfort, teach, and nurture the children, and then of course, yung kabuuan ng pangangailangan ng pamilya. And then ang children naman is to love the parents, obey the parents. At yun po yung sinabi doon sa binasa. Siguro, basahin lang ulit natin sa wikang Ingles. Pasensya na po kung hindi eksakto dyan, pakinggan nyo na lang. Sabi po dyan, wives, submit to your own husbands as to the Lord, bilang pagpapasakot din sa Panginoon. For the husband is the head of the wife, as also Christ is the head of the church. And He is the Savior of the body. Therefore, just as the church is subject to Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Take note of that. Husbands, love your wives. Yun naman ang primary role ng husband. Ibigin ang asawa. Just as Christ also loved the church and gave Himself for her. It'll be in sacrificial love. That He might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word. That He might present her to Himself as a glorious church,
and not having a spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. So husbands ought to love their own wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. So, inihalin tulad po sa church ang pagmamahal ni Kristo sa pagmamahal ng asawang lalaki sa asawang babae. Paano tayo po ay pinupurify ng ating Panginoong sa Kristo para sa araw ng union natin sa Kanya. And then sa chapter 6 naman po, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise, that it may well be with you and that you may live long on the earth. So may pangako po, And you, fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. Upang hindi naman parang authoritarian ang tatay na parang siya lagi masusunod kahit anong gusto niya. Hindi po gano'n. Kundi sa paraan ng Panginoon. So yan po yung basis ng order for the family. At kailangan po ulit-ulit po natin yung i-reflect yan hanggang sa makita natin kung paano ba ito nagiging practical sa ating buhay. Ito po actually itong message ko po ay na-message ko na sa isang kasal. Although may mga adjustments akong ginawa dito. Kaya parang ngayon po ay dahil patungkol po ito sa pamilya at sa mag-asawa na applicable po siyempre sa bawat isa rin sa atin. At 3 bagay po ang nais kong bigyan ng diin. Yan, display na. The 3 most important elements of a good marriage and a strong family. Ang una po, Lordship of Christ or leadership of Christ. Kailangan po yan establish sa family dahil Christ is the perfect model and commander of love for marriage and for family order. Kagaya po na pinakita sa church. Pangalawa, loving communication. Speaking the truth in love with one another, sabi po sa Efeso. And then yung patatlo, lifetime commitment, a continuing and steadfast resolve to stick together in faithful love whatever the situation. Kaya nga may sinasabi, until death do us part. Yeah. Marami po pwede sabihin tayong elements of a good marriage, pero para po sa akin, yan po yung pinakamahalaga. At isa-isahin ko pong bigyan ng reflection ng bawat isang yan. Una po yung Lordship of Christ o leadership of Christ. Siyempre, ito po ay applicable sa pamilyang may Kristiyano. Lalo na kung ang parents ay Kristiyano. Dahil si Kristo nga po ang pinakahalimbawa at nag-utos ng pag-ibig maging sa buhay mag-asawa at sa pamilya. At nauna po nating nakilala si Kristo sa ating buhay bilang tagapagligtas. Di po ba? Dahil kailangan natin ng tagapagligtas na nagmamahal sa atin, kaya niya tayo iniligtas. At dahil po doon, eventually sa ating pag-aaral ng kanyang salita, sinasabi ng Panginoon siya rin ang ating Panginoon, ruler o master o king, na dapat nating sundin sa ating buhay para magpatuloy yung paglago natin sa Kanya. Ang human marriage po ay inihalin tulad o analogous sa Christ's marriage to His bride. Kagaya po nung binasa natin sa Efeso. Maging sa Revelation chapter 21. Iba yung pinag-aaralan nating gospel sharing na ito po ay naglulook forward sa darating na bagong langit at bagong lupa na inihahanda ng Diyos na kung saan may banal na lungsod doon na doon po maninirahan in the future ang mga tao kasama na ang Diyos. Ayun po ang marriage, picture of marriage. Makakasama na natin ang Panginoong Kristo. Siya na. Ang liwanag doon, wala na daw araw, wala na buwan, wala na bituin, wala na rin dagat, kundi doon na. Siguro sa ibang pagkakataon, i-detail ko pa yung parang sinasabi doon. Pero ang point is, yun po yung picture ng marriage natin kay Christ sa panahon yun. Dahil magkasama na ang Diyos at ang tao. Kaya nga bagong langit at bagong lupa, magkasama na. And then, at doon nga po sa relasyon na yan, kagaya na sinabi sa order, ang asawang lalaki ay dapat nagmamahal sa kanyang asawa sacrificially, kagaya ng pagmamahal ni Kristo sa church, sa iglesia. Yung sakripisyo ni Kristo para ibinigay niya ang kanyang sariling buhay. Meron daw po ng isang counselor, nung marital counseling, tinatanong niya ang
Bawat isa. Kung tanongin niya ang magiging asawang lalaki, at tanongin ganito, ikaw ba, marami na sila kumusapan, handa ka ba na ilagay sa panganib ang iyong buhay para sa iyong asawa? Kung nag-isip mo yung lalaki, gano'n, kaya mo sakripisyo ang sarili mong buhay para sa iyong asawa. Kung hindi po agad makasagot, parang hindi na uunawaan na gano'n po ang pag-ibig na para sa asawa. Handa kang magsakripisyo. Handa mo ibigay, maging ang iyong buhay. Kasi kung tutularan po natin ang pag-ibig ni Kristo. So practically, kung halimbawa, kung maopera na yung asawa, kailangan ng dugo. So siguro madali magbigay ng dugo. Paano ko nangailangan din ng isang kidney? At okay, match ang iyong kidney, bibigay mo. Malalagay din sa panganib ng buhay mo. Paano kailangan ng bagong puso na yung asawa? Pahirap yata naman ikaw mawawala ng puso. Hindi gano'n. Pero yung mga kaya nating ibigay. Ang point lang, lalo na sa panganib, ikaw ay magsasakripisyo bilang patunay ng pag-ibig mo sa iyong asawa. Dahil yun ang ginawa ni Kristo. Yun ay pagtulad kay Kristo. Sabi po sa Roma 5:8, diniscribe po din ni Apostol Pablo yung walang katulad na pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo nung tayo ay makasalanan pa. Yun pa. Kaya mo bang ihibigin ang kaaway? Minsan parang nag-aaway ang mag-asawa. Diba? Minsan nag-aagalit. Di siguro doon mas dapat i-apply. Ibigin mo ang iyong kaaway. Ibig sabihin hindi mo na siya ituturing na kaaway, kundi patatawarin mo siya. Diba? At hindi mo siya gagantihan. I believe, yun po isa sa mga practical na paglalapat noon. Ang asawang babae naman ought to respect o submission sa kanyang asawang lalaki as the church is subject to Christ. Yun po yung mutual na relationship ng mag-asawa para po maging maayos ayon sa order ng Diyos. Yung pong pagpapatawad ng Diyos sa atin, ang magiging ground basis natin para magpatawad din po tayo sa mga nagkakasala sa atin. Sabi po ng isang author, ano daw po ang katangian ng isang happy marriage para sa inyo? Ano ang katangian ng isang masayang pagsasama ng mag-asawa? Sabi niya, a happy marriage is composed of two forgiving people. The husband and the wife. Tama po ba? Kailangan po na parehong marunong magpatawad. Kasi alam natin, nagkakamali po tayo sa isa't isa. Nakagawa tayo na hindi nagugustuhan. Kung hindi na po magagawang magpatawad, patuloy ng isa, doon po magkakaroon ng idea ng paghihiwalay. Di po ba? Kaya nga tayo nagiging patient sa isa't isa at naghihintay tayo ng change of heart. Pinapanalangin natin. So, mapagpatawad ka ba? Kasi number 1 po yan na kailangan sa buhay mag-asawa. Dahil alam po natin, lahat tayo ay may mga hindi magandang ugali na lumalabas pagka mag-asawa na. Nung una, mag-boyfriend, girlfriend pa, o lalo na kung nagliligaw pa, parang best foot forward tayo eh. Yun ang pinapakita natin. Pero napakalaga, kaya mahalaga yung matagal na nagkakakilala muna. At hindi ngayon, parang natin, parang pangmadalian na rin yung mga relasyon. Yung iba nga sa online, doon na nagkasagutan, di pa nagkikita. Di ba? At meron nga ngayon na yung parang ready bride na, para maghahanap na lang ng groom. Nagmamatchmaking na lang. So parang kakaiba na po talaga ang ating panahon. Yan. Alam niyo po, siguro lalo ito po ay para din sa mga kabataan pa ngayon. Maaaring nilulook forward nyo someday, kayo rin magkakaroon ng sariling pamilya. Mula po sa isang nadalaw po, InterVarsity Christian Fellowship, meron po silang sinye po sa 3 M. Yun daw ang piliin mo. 3 M? Ano ba yun? Matandang mayaman? Madaling mamatay? 4 na M yun. So hindi yun. Yun po ay makatuwaan lang. Kung hindi yung 3 M po ay nagre-refer sa para daw sa iyong mission sa buhay, magkaroon ka ng una, master. Sino ang iyong master sa buhay? Pangalawa, mission. And patatlo, mate. Parang ganito. Ito daw yung mga major decision sa buhay mo eh.
Kailangan daw masettle mo na sino ang susundin mo sa buhay mo. Sarili mo o ang Diyos o ang Panginoong Kristo. Ngayon, being Christians, default dapat yun eh. Alam natin ang Panginoong Jesus dapat nalusunod sa ating buhay. Kaya dapat salita niya ang ating natututunan. No? Pagka siya ang master sa buhay mo, magbibigay siya ng guide. At tuturuan ka niya kung paano ka, kung halimbawa dumating ka na sa point na parang nagdi-desire ka din na magkaroon ng partner sa buhay, asawa. No? Sinasabi natin, naghahanap mo ng right one. The right one. Are you looking for the right one? Ang pagiging payo po ng Biblia o kaya ng mga mature sa pananampalataya ay ang ipanalangin mo ay someone who loves the Lord more than anything. Yung ang pag-ibigay sa Diyos, higit sa lahat. Secondary na yung iba. Dahil kasi utos sa Diyos, diba? Ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat. At ganyan din, make yourself the right one. Yun ay gawin mo sa sarili mo. Gawin mong ikaw ang tamang tao para sa isang tao. Sabihin, ikaw rin, ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat. At yun din mo ipapayo sa mga kabataan ngayon, mga nagdi-desire na someday magkaroon ng asawa o marriage o family. That's the best na action to take. Ang ibigin mo muna. Ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat. Yun dapat ma-establish. Pagka nakatagpo ka rin ng umiibig sa Diyos na higit sa lahat, magkiklik yung marriage na yan. Magbibigay glory sa ating Panginoon. Ang pag-aasawa daw po, ang mabuting pag-aasawa ay maihalin tulad sa isang perfect triangle o love triangle. Perfect love triangle. Hindi po yung sa mundong love triangle, na ito, asawa na lalaki, asawa babae, kabit. Hindi ka na may iba pa, other. Hindi, lalaki, babae, ang ka-love triangle talaga sa taas ay si Kristo. Tama? Kung perfect triangle yan, at ang dapat na maging tendency ng lalaki at babae is lumapit kay Kristo. Di ba? Habang kasi lumalapit kay Kristo, lumalapit din yung distance nyo sa isa't isa sa isang perfect triangle. Di ba? Paano kung isa lang lumalapit, iwan ka? So, hindi na perfect yung triangle. So, ang point po is, palapit tayo ng palapit kay Kristo. The more lumalapit tayo kay Kristo, nagiging malapit ka rin doon sa isa na plano sa iyo ng Diyos na makasama mo sa buhay. Hindi mo kailangan maghanap, kundi maghintay ka sa tamang panahon na bibigay ng Panginoon. Marami na ang nagmadali at nagkakamali. Eventually, halimbawa, nung una, yung mga nagpapakansel sa counselor ay, Pastor, naman ako, paano ba ako magkakaroon ng partner sa buhay? Sa naghahanap Ganun, di ko na pa nalang, binibigyan ng mga payo. Pero ngayon, ang mga lumalapit na, mga may asawa na, sana pala, hindi na lang ako nag-isa. Yung ganun, paano kaya nagkamali ng pag-aasawa rin, hindi niya nagustuhan ng mga nangyayari, Sabihin ay iba ang mga pangyayaring na hindi siya inaasahan niya. Bilang asawa ng lalaki at asawang babae, habang lumalago sa inyong relasyon kay Kristo, kayo ay lalago rin sa inyong relasyon sa isa't isa. Yun po yung point doon. Tinanggap po natin si Kristo hindi lamang tagapagligtas sa kasalanan, kundi bilang Panginoon o Master sa buhay natin. Kaya kailangan siya po ang ating pangunahin. Sundin ang kanyang mga kaparaanan buwan sa kanyang salita. Sa ating buhay, may asawa. Ating pong i-discover. So yung pong una ay Master. Pangalawa, mission. Ano ang mission mo sa buhay? Not necessarily kasama mo yung iba. Ikaw muna. Ano mission mo? Siyempre, ngayon, habang binata, dalaga pa kayo, maglingkod kayo sa Panginoon. Yun ang primary mission natin sa buhay. Mag-glorify ang Diyos. Ngayon, kung pagkalooban ka ng Diyos sa mga kasama sa buhay, kailangan magkaisa kayo sa mission. Pareho kayo maglingkod sa Panginoon. Kaya Master, Mission, Mate. Pinihuli yung mate. Kasi dapat una muna, Master. Tapos kung anong layunin ng Diyos ang mission sa iyo ng Panginoon. Ang mission pala sa iyo ng Panginoon ay mabuhay ka na mag-isa lang. Single. O kaya ay mission na sa iyo ng Panginoon ay maging missionary o ano man. Pero mostly, ang mission mo ay maglingkod sa Panginoon. Kahit kasama ang iba. So, Master, Mission, Mate. Mahalaga po yun. At mag-cooperate sa isa't isa
kasama, kung may pamilya na, kakasama mo sila sa iyong mission. Family mission. Ang ating pong ultimate mission sa buhay ay yun pong nakalagay mismo sa salita ng Diyos. To love the Lord with all our heart, soul, and mind, and strength. And to love our neighbor, yung ating kapwa, as we love ourselves. Yung iba po nating mga mission, goals sa buhay, na goals sa pampamilya, halimbawa, economic stability. Tama naman yun, educated children, makatapos sa pag-aaral. Maging mayaman, okay, wala pong masama na mag-aspire tayo na maging wealthy. Good reputation. Ba't iba pa? Na mga magaganda naman, Pero lahat pong yun, dapat yun ay magpo-point to fulfill the greatest commandment of God para mahalin natin ang Diyos. Gagamitin natin yun. Hindi yung end goal ng ating buhay. Kundi gagamitin natin ang mga success natin sa buhay, na galing din naman sa Panginoon, para bigyan kaluwalhatian ng Diyos. At yun po ang something na tayo bilang mga magulang, primarily, ang dapat magtagumpay tayo na maipasa sa ating mga anak bilang ating ultimate legacy. Ang sila ay magmahal sa Diyos na higit sa lahat. Dahil po wala tayong talagang kayamanang maipasa sa kanila, pero kung bagay na we fulfill our mission as parents. At mapaimagan po ang nila tayong nagtatapat para doon sa layunin na yun. At ang ating Diyos, matagpuan tayong nagtatapat. Pangalawa, so yun po yung patungkol sa Lordship of Christ. Loving communication. Sabi nga po sa Bible, speaking the truth in love. Yun po ang mahalaga sa komunikasyon. Na hindi lang masabi mo yung sinasabi, gusto sabihin, kundi sa paraan ng pagsasabi. Diba? Dahil common, diyan po nagkakaproblema ang dalawang tao Pagka tama naman sinabi, hindi lang maganda yung pagkakasabi. Nagkakagalit tuloy, tampo. O kaya ay hindi maganda ang dating. Ganoon din po, lalo na sa mag-asawa. At ganoon din sa pamilya. May mga ilang pong aspeto ang loving communication na dapat natin itingnan. Una, yung truthfulness. Siyempre, dapat yung sasabihin natin factual. O honest tayo at all times. Kahit na maaaring masaktan tayo. Masaktan tayo o ma-expose yung ating kahinaan sa pagsasabi. Either may nagsabi sa atin o tayo ang nagsabi. At ngayon, yung katotohanan na yun, ay dapat lang na lalagyan din natin ng grace. Ng kagandahang loob. Yung para baga kung halimbawa, meron kang sasabihin, totoo pero alam mo makakasakit, parang lagyan mo muna ng unan, bago mo suntukin. Parang mayroong bang pagkikare, Graciousness shows gentle care and patience, especially during crisis. Uses kind words while avoiding harsh or bad words, lalo na yung pag nagmumura. Iwasan po natin, kung mga Kristiyano na tayo, iwasan po natin yun, pagmumura. Not letting the unpleasant feelings or anger dictate your words and actions. Hindi yung emosyon, lalo na kung negative emotion, ang magdikta ng mga sasabihin. Dahil po, magkakos ng rift, ng hurt. Minsan po, yung bata pa yung aking mga anak, talagang maliliit pa. Hindi pa pumapasok nga yung iba. Ako hinasa kusina. Hugas ko pinggan, ako nagluluto. Naglalaro yung aking panganay sa kayo sunod na lalaki sa kwarto, katapat. May narinig ko yung pangalawa. Daddy! Si Kuya Jethro po, sinuntok ako sa likod. Sabi ko, dyan, ano nangyayari niya inyo dyan? Sumagot si Jethro, sabi niya, aba, hindi ko po sinuntok yan. Sinipa ko yan. Yung pala, malaman ko, eventually, nagbabartikalan sila. At sa pagbartikal ng isa, di tatamaan sa likod ng isa. Pero ang point ko po doon yung aking panganay, gusto niya sabihin kung ano talaga, ang actual na nangyari. Ma-incriminate siya. Ano pa rin. Ang point lang ay, truthfulness. Pero kailangan din po natin, tayo ng mga adult na, ay gagamitan po natin yun ng care.
na iniisip natin yung mararamdaman din, although totoo yan, at sinisikap natin na hindi unnecessarily offending yung ating sasabihin. Maaaring maka-offend, pero alam na, maaaring maiwasan yon kung gagamitan natin ng ika nga ay saan madiplomatic na pananalita, ethical, na iniiwasan natin yung mga salitang hindi naman kailangan. Kundi factual, objective tayo, alam mo, kung magsasabi ka rin lang dahil ikaw ay nasaktan sa sinabi ng iyong asawa, pwede mong sabihin na meron sana akong concern. Meron ka nabanggit kanina na parang nakasakit sa akin. I think okay po yun kasi yung fact na naramdaman mo sabihin, sama alam mo na sinabi mo kanina, talagang pinahiya mo ako sa lahat Ano mararamdaman? Baka lalong maging defensive sa isa't isa, di ba? So may approach po na dapat natututunan tayo sa buhay mag-asawa. Dahil nag-take-care tayo sa isa't isa. At yun po, yung consideration. Yun po yung pangatlong factor, Paying close attention to the spouse's words and feelings. Regularly update each other. Consulting one another for mutual decision, especially in major ones. Ito din, yung pag-consider sa isa't isa. Dahil iisa kayo, kailangan sa pagpapasya, kayong dalawa, hindi lang isa. Lalo na sa mga major na decision. Lalo na kung involve ang pera. Di ba? Magiging common po na magiging source ng conflict. At doon, siyempre, pairalin yung leadership doon. Pero dapat doon po yung pag-consider sa isa't isa, pag-consulta. Isa pong halimbawa, ito po ay mag-asawa, yung husband, gusto niya isorpresa yung kanyang asawa na meron pala siyang tinatratong bahay at lupa. So-surprise niya kanyang asawa. Dahil matagal na rin sila nangungupahan. Kaya lamang, nung sabihin niya sa kanyang asawa at na-realize ng kanyang asawa na meron palang ganun pinaglalaan ng malaking pera ang kanyang asawa. Tapos, yung lugar ay napakalayo sa kanila. Ang unang reaction ng asawa babae ay disappointed. Disappointed siya dahil, okay, meron tayo sariling bahay. Kaya lang, sana iyon mo lang akong kinonsider. Sana tinanong mo na ako. Kasi, ang dami na nila na-establish sa kaibigan sa community, yung pag-aaral din ng mga bata, parang magiging abrupt changes at malaking adjustment yun. Dahil lilipat sila. Lalo doon din ang kanilang mga relatives, lalo na ng asawang babae. Eventually, naging okay na rin kasi nabili na Pero, sabi, matagal din na sila nagkaroon ng tampok, lalo na sa babae sa lalaki. Parang, may mga bagay po na okay, surprise siguro, pero mga minimal things lang yun. Pero pagka major things, I think, magkakos po yun ng hurt. Na dapat may iwasan sana. Minsan sinasabi ko, ayaw ko nang sila surprise ako, lalo na kung yung mga bagay na pinag-usapan natin na hindi dapat ako surprisahin. So, dapat pinag-uusapan, hindi muna na binibili agad o kaya ginawa agad. May mga bagay pangyayari ganun. Pero hindi doon, dahil sa ganun, dapat ina-apply po natin yung grace sa isa't isa. Kung nandiyan na, kailangan na uling i-work out ng mag-asawa yan. Sa halip na maging source ng tampuhan, pagmatagalan, and eventually kung hindi maayos, maglilid sa hiwalayan. Ang ba? Maraming naranasan nyo yan. Marami kayong naranasan. So yung truthfulness, dapat babalansihin niya ng graciousness, ng pagiging magandang loob sa pagsasabi. At dahil kinukonsider mo ang iyong kapwa, lalo na iyong asawa, anak, kapatid, dahil minamahal mo siya. Hindi ko naman sabi sa Bible, huwag mong isipin lang ang sarili mong kapakanan, kundi ang kapakanan din ng iyong kapwa. At yun po ang expression ng pag-ibig. Of course, hindi po natin ito tolerate yung mali, kaya nasasabihan natin kung mali yung ginagawa ng anak, pero hindi sa paraan na parang lalo siyang ida-down, parang wala na pag-asa, kundi parang siyang, kumbaga sa illustration, papaluin mo ang bata, pero ilalagay mo sa ulap, tapos minsan papato mo kayo sa mukha mo para hindi direct ang patama sa kanya. Yung makukuha mo rin yung sakit, yung pain. Pero dahil sa pagmamahal mo,
Hindi mo, parang tinutodo lahat ang galit. Kung nagagalit man tayo. No? Of course, pwede po tayo mag-express ng galit nang hindi tayo nagmumura. Naniwala po kayo doon? Sinasabi lang natin ang ating disagreement, ang ating disappointment, pero not necessarily gagamit tayo ng mga salitang hindi na naman talaga kailangan. No? Na nagda-down sa ating kapwa. Kaya nga yung salitang mura, cheap, parang binababa yung halaga ng minumura. Diba? Pag minamahal, itinataas mo yung halaga. So yun po yung opposite na ibig sabihin. Okay? So yun po, loving communication. Kailangan pong, yun po ay key. Palagi sa magandang ugnayang mag-asawa at pamilya. Kagabi po, nakasingit pa rin kami ng konting prayer time at nakapag-share ng aming mga karanasan, nararanasan. At yun nga, ang hiniling ko sa aking pamilya habang may nagkakasama pa rin kami. Dahil siguro alam ng iba sa inyo, ako po, bagamat plano ko noon na mag-abroad, ako bata pa. No? Pero parang hindi ako magkaroon ng ganoong pagkakataon. No? Iba ang direction. Dahil hindi ako mag-abroad, kaya siguro yung pamilya ko mag-abroad. Pero yun po, piniprepare namin ang aming sarili sa mga gano'ng situation na pinag-uusapan namin. Yung mga senaryo na maaari namin, mga challenges na haharapin. Napakahalaga po noon sa pamilya. Diba? Na nakukumusta. Di mo alam, sasabog na pala sa sobrang kalungkutan yung kalooban ng iyong anak. Dahil hindi niya masabi sa pamilya. Bakit kagagalitan pag sinabi? Galit agad ang maririnig. Pero kung nadudun po yung pagtanggap, acceptance, grace, and then truth, pagbabalansin ng mga bagay mo. Mas mararanasan po marahil ng pamilya yung ganong strength ng pagsasama-sama. At tinutularan po natin ang ating Panginoon. Dahil yun po ang dinemonstrate sa atin ng Diyos. Minahal niya tayo kahit tayo makasalanan. Pero hindi niya po nais na tayo manatiling makasalanan. Kaya tinuturuan niya tayo ng katotohanan at ng biyaya niya, tinutulungan tayo na makabangon. And then pangatlo po yung lifetime commitment. A continuing and steadfast resolve to stick together in faithful love, whatever the situation. Ano po ba ang pag-ibig nga? Sa kontekst ng mag-asawa, halimbawa, nung ako po ay may kasal, tinanong ko po sila, magkabukod. Sabi, para sa iyo, ano ngayon na nare-realize mo? Anong pag-ibig sa iyo? Natuwa po ako doon sa sagot ng isa. Ito ay choice. A choice to still show you care. A willingness to sacrifice for the sake of the one you love. So, pinagsama ko yung sagot nila. Yung una, choice. Ito po yung pagpili na patuloy kang magmahal. Ano man ang situation. Kaya ito po ay pagpili. Hindi po ito feelings lang. Na pagka maganda ang feeling mo, parang mabait ka. Hindi. Kahit sumamalo mo, pero nangunguna pa rin ang pag-ibig dahil yun ang tamang gawin sa iyong kapwa. And then a willingness to sacrifice, yun naman sagot ng lalaki. So, tama lang na you will get out of your comfort zone. Parang, sige, gagawin ko kahit hindi ko laging ginagawa, talagang ginagawa. Para lang patunayan mo na minamahal mo ang iyong kabiyak. Okay? For the sake of the one you love. Pangalawa po, ito naman sa isang, nanonood kasi ako ng Christian movie sa YouTube. From a movie, ini-interview po doon, yung mag-asawa na matanda na, mga 80s to 90s na sila. At nagdaos sila ng kanilang, kadadaos sila ng kanilang 50th anniversary. 50th, sino po dito mag-50th anniversary na? Mag-asawa, wala pa, bata pa. Tinanong ngayon, ano po ang sikreto na kayo na napili? Hindi po ba kayo nagkaroon ng mga mabibigat na problema? Sabi na, hindi, marami nga kaming problema. Lahat na siguro nga ng problema ng mag-asawa, naranasan namin, sabi ng matanda. Pero ano po ang masasabi nyo? Sabi niya, to love, ang umibig, is a commitment to keep on choosing to show kindness and care to your spouse even when there is no more spark. Kahit wala nang excitement. Pero pipiliin mo pa rin magpakita ng kagandahang loob at pagkaalaga, pag-iingat sa iyong asawa kahit para hindi na exciting pagaya ng una.
Because it's a choice to love. Yun po ang sikreto. Kaya nanatili sila na hindi naghiwalay. So, ang perspective po natin dapat sa marriage, din sa Biblia, marriage kasi is the most intimate. Ito ang pinakamalalim na kaugnayan ng tao. Yung mag-asawa. Naniniwala po ba kayo doon? Ang mag-asawa po ang pinakamalalim na ugnayan ng posible sa tao. Dahil sila, ang tingin ng Diyos ay iisa, pinag-isa. Iba pa yung relasyon ng magulang sa anak at kapatid sa kapatid. Pero ang mag-asawa po, iisa. Kaya yun po ang most intimate na relasyon sa paningin ng ating Panginoon. At ito din po yung most fulfilling, most rewarding form of human relationships. God intends that a loving relationship in marriage and family founded on His love shall be demonstrated also in His bigger spiritual family, the church. Ito po ay may extend. Matututunan din po natin sa relasyon pamilya, yung paraan ng pakikipag-ugnayan natin nasa church. Ayun po, at yun po ang nakikita ng mga anak. At yun po ang dapat matutularan nila kung paano nagmamahalan ng tunay ang mag-asawa, kanilang ama at ina. At doon po sila nagkakaroon ng security. Secure sila. Pero pagka nararamdaman ng mga bata, nag-aaway ang kanilang magulang. Kahit hindi nila narinig talaga pero hindi nag-uusap, medyo maaaring mag-cause din po sa bata para kahit sa kanyang pag-aaral ay na-apektuhan din. Diba? O kaya ay marami pang iba. Hinahanap yung security na yun sa iba na hindi naman talaga. Hindi rin makakapagbigay ng ganun seguridad. Temporary lang, pero in the long run, wala din. Sa pamilya po, yun po ang disenyo ng Diyos. Na dyan natin matagpuan ng tatag sa ating pagkatao. At bawat isa po ay mayroong responsibilidad na dapat gawin. Meron. So, lifetime commitment po ito, ang pag-aasawa. Kaya kung tinitingnan mo ang iyong desire na parang hindi ka ready for a lifetime commitment, hindi ka ready for a loving communication na may sakripisyo, hindi ka ready, hindi ka willing na ang kautusan ni Kristo sa buwan ng kasawa, ang iyong ilalapa. Hindi ka pa nga ready. Na pumasok sa buhay na yan. Lalo na kahit nga sa sa pagkakaroon boyfriend, girlfriend, kung ang nais mo lang ay ma-please at hindi ka willing na ilapat kahit yung mga bagay na yan, ay mag-isip-isip po tayo mabuti. Kasi sabi nga, ang pag-asawa ko hindi parang kaning isusubo, pagka napasok, pwede mong iluwak. Kundi pagka nag-asawa na kayo, sa harapan ng Diyos, sa harapan ng tao, yun. At pag pinaghiwalay mo yan, masakit. Kaya nga sabi ko sa Biblia, ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Very clear po yun. Sinabi na yun. So, Lordship or leadership of Christ, loving communication, and lifetime commitment, ako sa akin, yun po yung mga most important elements of a good marriage, and a strong family, at nawa po, yun po ay ma-establish sa pamilya ng bawat isa sa atin. So remember, tandaan, ang mabuting pag-aasawa ay isang nakaayon sa pag-ibig at disenyo ng Diyos, kung saan ang lalaki at babae ay magkatulong na kumikilos sa pagsasakatuparan ng layunin ng Diyos sa kanilang pagiging isa at sa pagpapatibay ng kanilang lumalagong pamilya. Amen po ba? Sumasang-ayon po ba kayo? Nga po, kung nakalimutan nyo man, ang aking iba pang mga sinabi, tandaan nyo po yan. At dyan po ang magbibigay sa atin ng pagbabalik ng mga nais ng Panginoon na ating